Paturo po kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan umakting sa digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong sidigong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Again po, ito po si Madam Windra ng Windra's Fortune ang magbabasa ulit. At ang dami pong nagtatanong tungkol sa update po sa family ng ating Vice President Sara Duterte. Ganun na rin po kay ating father, what we call Father Digong, dating presidente. At kung ano pa yung mga update na nakikita ng tarot. Ayan. Again po, ito ay isang entertainment use lang. So, walang pikunan. At sana po itapon ng pangit, yung maganda ang tanggapin. Ngayon po ay tayo magtatarot na kung ano po ang nakikita ng tarot sa pamilya ng ating dating presidente. Pakita mo sa akin kung ano ang katotohanan. At kung anong nakikita mo ay ating iparating sa buong sambayanan. Again po, walang personalan. Ito po ay tarot lamang. Ayan. Kukuha po ako dito. Kakalat ko po yan. Pamilya Duterte mula sa ama hanggang sa mga anak. Gano'n rin kung ano pa yung nakikita sa politika at sa buhay nila. Ayan. Kukuha po ako. Mini mo. Ayan. Kung makikita nyo po ito, ayan na naman po tayo doon sa baliktad at saka hindi. Tandaan nyo po, ang psychic kay baliktad kaya ano mababasa po. Ayan. Nakikita nyo po ito. Ito po ay isang hari na nakabaliktad na namumuno. Ang ibig sabihin po nito, ang ating presidente ay muling uupo sa anumang luklukan o isang pamumuno. So nangyari na nga po ito at siya po ay nanalo bilang isang mayor muli ng Davao. Subalit nakabaliktad po, kaya ang ibig sabihin po nito, siya po ay mananatili pa doon. Alam naman natin na wala siya dito, nasa kulungan ng ICC. So, nandun pa rin po siya pero siya po ay nanalo at matagumpay na iniluklok ng tao. Ayan po yan. Kitang-kita naman po. Pasensya na po kayo, nagre-reflect. Pero nakikita niyo po ito. Isang lalaki nabubunuin. Isang lalaki nabubunuin at gagampanan ang kakulangan ng presensya ng lalaki nito. So, ibig sabihin po, may isang lalaki sa pamilya ng Duterte, ayan, na magre-represent sa kanya o gaganap. Ayan, yung mga, ang ibig sabihin po niyan, yung mga kahoy-kahoy na yan po yung igagather niya at itutulong niya para po ang kakulangan ng presensya ng ating mayor ng Davao ay magampanan ng isa ring, kaya po siya nakapula, siya po ay anak. So, maaring, sino ba ngayon ang nanalong vice? Di po ba si Sebastian o si Baste? Yan. Kitang-kita po. Kadugo, tapos ang daming mga plano. Lahat po ng inumpisahan ng ama ay gagawain ng anak. May mga bagay lang po na pagka-clarify dito na ipapakita nila pa rin ang masigasig nilang pagpupromote tungkol sa drugs on war. Yun po ang nakalagay dito. Kasi po yun talaga ang talagang main objective nila is to make peace para makilala daw ang sambayanan na isang lahat ng tayo makakagala na maayos. Sayang maganda yung proklamasyon nila. Maganda yung kanilang adhikain. Sana'y tanggapin ito ng madlang people o lalo na ng mga taga Davao kasi wala nga yung father so yung anak ang magre-represent. Kitang-kita sa tarot. Pasensya na po at talagang nagre-reflect. Nakita nyo naman po ito. Ito ay isang babae
na nakaupo subalit nalulungkot. Ang ibig sabihin po nito, ito naman po ay ang asawa o yung sinasabing partner. Ibig sabihin po nito, ang pamilyang Duterte o ang ating si father na tawagin ay Tatay Digong, kahit na po sabihin pa natin open naman po ang kanilang buhay, kahit sabihin pa po natin na siya ay nagkaroon ng ibang pamilya at may una siyang pamilya in a Muslim way, ibig sabihin po nito, intact ang pamilya, magkakatulungan. Actually po, tutulong ang isang may edad na babae. So, maaaring ito ay mother ni Baste, na asawa ng ating dating presidente, upang magkaroon siya ng mga proyektong pangkababaihan. So, gagawa sila ng isang proyekto na talagang itutulong nila sa mga tao in the absence of her husband. Ayan, ang ganda. Ang ganda po yung nakikita ng tarot. Ako pinagbabasa lang ha. Yun po ay yung babaeng asawa. So, mother ni Baste or ano. Wow. Ano ito? Ito'y hubot-hubad. Ibig sabihin ay mag-uumpisa ulit sa umpisa ang mga sitwasyon. Ito naman po ay senyales ng politika. Ibig sabihin po nito, talagang gaganap ang mga Duterte. Hindi para maghiganti, kung hindi para umpisahan muli ang sinimulan ng kanilang ama na pagpapaganda ng Davao. Sana no, hindi lang Davao, sana lahat. Pero syempre, it's up to the government. Ayan, maganda po, maganda ito. Hubot-hubad silang gaganap muli sa Davao upang umpisahan ang sinimulan ng ama. At ang masakit nito, medyo matatagalan talaga po ang nakita ko dito sa tarot kaya hubot-hubad. Matatagalan po talaga sigurong magkaroon ng present ulit ang ating mayor. So, hopefully na makalabas naman siya. Ayan. Para yung hubot-hubad ay biglang hindi naman maging parang napakahirap para sa mga beginner ulit kasi iba pa rin yung the father. Wow. Nakita niyo po ba itong fight? Ito po ay si tatay. Mismong ang ating dating presidente po ay lalaban mula sa kanyang kalusugan dahil po ang kanyang dugo ay talagang hindi maganda, ang up and down ng kanyang diabetic, and hopefully gumaling siya, pero I rather na mas safe muna siya sa ICC or safe muna siya doon. Yun po ang masasabi ko na sinabi ng tarot. Mas maganda po na mas safe muna siya doon, although mas kung tutuusin, mas maganda na siya ay makabalik na. Ayan po, mas maganda na siya ay makabalik na para magampanan niya ang kanyang pagiging mayor. Pero ang sabi po dito, again and again, tarot lang po ito. Mas safe siya po na nandoon sa ICC sa isang kulungan o sa isang kwarto kasi doon safe ang buhay niya. So ang ibig sabihin may isang panganib na darating sa buhay niya na maaaring maglikha na naman ng kaguluhan dahil sa mga protesta at sa proteksyon na gagawain ng sambayanan. So kinakailangan po na doon muna siya para hindi siya masaktan or walang mangyari sa kanyang pangit. Yan po hindi ko po alam bakit lumabas po yan. Tagabasa lang po ako ng tarot. Uy, totoo daw. Yan ho ang lingwahe ko ng mabutke. Nakita nyo po isang nagre-reflect talaga. Nakita nyo po yan, isang parang priest tapos may dalawang lalaki. Ayan, may dalawang lalaki. Pasensya na po ito ang ginamit ko kasi ito yung parang feel ko ang energy kahit gabi. Yung dalawang lalaki pong ito ay dalawang matalik na kaibigan ng ating dating presidente ang gagawa ng paraan. Ito po ay matataas. Ito ay matataas na tao. Gagawa sila ng paraan para matulungan po ang ating Tatay Digong na makalaya at makaalis ng ICC o maibigay sa kanya ang justice. Dalawang lalaki na matataas. So maaaring ito ay dalawang pangulo
o dalawang namumuno sa isang bansa. Dalawang porsigido po talaga. Although, yung 7 po yung nakita ko before, pero yung 2 porsigido, hindi ko alam sino yan, pero matataas po yan. As in, super tataas nila. Ito ay kalungkutang dinaranas ng ating Tatay Digong doon kasi gusto na niyang umuwi actually. Pero sabi ko nga again, para sa akin ang nakita po ng tarot, kahit ako gusto ko rin po siyang makauwi na kasi nanalo naman talaga siya bilang mayor at saka nakita ko yung simpatsya ng mga tao sa kanya, mas safe pa rin siya doon. Kasi doon, ang poproblemahin lang po natin ay ang health niya. So again and again, nakita lang po ito ng tarot. Oras na po siya ay nakalaya ng hindi pa nakatakdang panahon ng kanyang kaligtasan, maaari po siyang may isang hindi ko makita to pero ayoko magsalita dahil nakita ng tarot. Isang aksidente. So, sana naman ay wag. Kaya mas mabuting doon muna siya sa ICC at doon health lang ang problema natin. Kasi once na may nangyari po sa kanya, magkakaroon ng napakagulo na naman po Pilipinas. Kasi hindi lang po Pilipino ang magkakagulo buong mundo. Kaya doon na lang po muna ang tatay natin na iniidolo. Kasi doon kalusugan lang ang problema. Pag nasa takdang panahon na at safe na, pwede na siyang umuwi. Sa ngayon po kasi, bakit sinabi po ng tarot na kapag safe na? May isang lalaki, namumuno ito, isang mataas na namumuno sa ating Pilipinas. So it means isa ring presidente. Ang mukhang nabubuksan ang kanyang kaisipan. Ang mukhang magbababa ng kanyang sarili dahil napapansin niya na ang lahat ng nangyayari ay sa kanya isisisi. Kung matatandaan niyo po sa last kong mga vlog na meron tayong tarot na nabasa doon na lahat ng mangyayari sa pamilya Duterte, pati po sa impeachment na sinasabi, kapag ito ay natuloy, ang lahat po ng blame ay mapupunta dito sa lalaking lumabas na ito. So, pag-isipan nga. Kaya ang sabi ko po dito, mas maganda na kapag nasa tama na ang sitwasyon, kapag humupa na ang lahat, kapag naisip na niya ng totally nitong lalaki na nakaupo, kita nyo naman po yan, lalaki, nakaupo, na napapalibutan ng kapangyarihan. Ito po ay maaring mas-save po ang buhay ng ating Tatay Digong o ng ating dating presidente kasi sasabayan kasi ng mga salbahe yung kaguluhan ngayon. So, hindi ko alam kung sino yung mga salbahing yan, pero ang lahat ng yun ay mabiblame dito sa nakaupo. Na actually, may alam din siya, pero marami ang nasa paligid. So, hindi natin alam kung alin ang susundin sa lahat ng mga payo. Ayan po. Ayan. Sana naman ay, yan po again po ha, yan po ay isang tarot lamang. Kita nyo naman, isang lalaki nakaupo na puro kapangyarihan, nagre-reflect nga lang, ayan, puro kapangyarihan. Kapangyarihan at kayamanan yan. Sino ho ba sa atin dito? Di po ba ang pinaka makapangyarihan lang ngayon natin ay ang presidente? So, nire-represent po yan ng tarot. So, binabasa ko lang po, Ayan. Oops. Nagdadalawang isip. Ayan. Nagdadalawang isip. Ito po ay nagre-represent po ito ng ating gobyerno. So sa case po ng ating dating presidente na si Tatay Digong, ang ibig sabihin po ito yung nagre-represent ito ng government. Ang ating gobyerno ngayon ay naiipit. Bakit po? At nagdadalawang isip.
naguguluhan. Lahat ngayon po ng mga nakaupo na dating, hindi po yung ngayong na-elect ha, yung mga dati pong nakaupo na hindi pinalad na maiboto, ngayon sila lahat ay nagkakagulo. Nagdadalawang isip sila. Itutuloy ba ang impeachment o hindi? Totoo po yan. Lumabas po yan. Gobyerno po yan. Gobyernong nakabaliktad. Ang ibig sabihin, nakita nila ang puwersa. Nakita nila ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng mga tao na nagmamahal sa dating presidente, na ipinasa ang pagmamahal sa mga tao sa anak naman niya na babae na si Vice President Sara Duterte, na ngayon ay maraming impeachment na gustong ibato sa kanya. Kung matatandaan nyo rin po yung vlog ko dati na nakalagay doon na may 3 o 4 na impeachment na gustong ibato sa kanya, pero may isang natatago dun sa higaan ng babae. May babaeng nakahiga tapos may isang espada. Ang ibig sabihin po noon, kaya sinabihan ko noon na wag ituloy ang impeachment. Or sana mapag-aralan ng mga tao na nagdidikta doon sa ating gobyerno na ituloy ang impeachment. Kasi po yung espadang yon ay napakatatag. Yung espada pong yon ay maaaring maging kalasag na natatago para po lahat ng nagtatag ng impeachment ay mabuwag sa politika. O kung politiko man sila, sila ay hindi paniwalaan ng tao at sila po ay hindi iboto. At nangyari nga po, di po ba? Ang ibinoto nila po ay ang lahat ng side ng ating mga ka-Duterte. Pasensyahan nyo na po ako sa aking pagsalita. Kaya po ikinukwento ko po sa inyo kasi ini-interpret ko po at buhay po ang tarot natin. Sinasabi po niya sa isipan ko, sinasabi po niya kung ano ang kahihinatnan once na itinuloy po ang impeachment. So pag-isipan again. Kasi po ito po ay pagdadalawang isip ng gobyerno sa isang kaso of impeachment. Paano nangyaring impeachment? Kung makikita nyo po dito, nakataas ang isang paa at may barko. So, sailor at yung star, ang ibig sabihin po ay politika, maningning. At ang ibig sabihin po noong juggle, nagdadalawang isip, ibig sabihin po noon ay magulong impeachment. So, para po sa naglatag ng impeachment, ito po, pakinggan nyo po ito. Kung ako po sa inyo, ihinto na ang impeachment. Yun po ay sabi ng tarot ha. Yun po ang sabi. Kasi may alas talaga ang mga Duterte. Wala po talagang bahid na anomalya kung hindi personalan na po ito ang nangyari. Kaya sana mapag-isipan po ito kasi malakas po ang mangyayari na kaguluhan oras na natuloy o itutuloy ang impeachment. Sinasabi ko lang po yan ha. Ang pamilya, ito naman sa family. Actually, maganda po ito para sa mga pamilya ng Duterte. Dito nila nalaman kung hanggang saan ang kaya nila sa isa't isa. Mula po dun sa unang asawa, hanggang sa anak na bunso, na babae, hanggang sa dating asawa. Sorry po pero yun naman po ang kalakaran. Pero asawa pa rin siya kasi wala naman divorce dito sa atin sa Pilipinas. Pero lahat po sila ay nagkaisa, naging masaya at nagmahalan at nakilala nila ang isa't isa. So, mas maganda silang makapagseserbisyo ngayon sa mga tao. Ayan. Open book naman ang buhay nila. So, labas tayo dyan. Isang magandang pag-asa sa oras po na muling maluklok ang babaeng Duterte. Ayan po.
kung sakali po at maluluklok ang isang babaeng Duterte sa isang mataas na posisyon, ay magkakaroon po ng isang magandang pag-asa. At nakikita nga po dito na kahit ayaw ng babae na Duterte, maaaring si Ma'am Sara na po ito kasi siya lang naman ang babaeng, hindi pa naman pwede si Kate, di po ba? Lalong hindi rin pwede yung asawa. So, ang sabi po dito ay bagong pag-asa sa partido ng mga Duterte. Isang pag-upo ang magaganap. At ang pag-upo pong ito ay kinakailangan pong ipagdiwang din kasi sa history po ay lalabas po ito na magiging maganda ang kalalabasan ng pamumuno ng babae. Kung sakali po natatanggapin niya. Kasi dito nagdadalawang isip pa rin siya. Oh, isang anak ng ating presidente na nakaupo ngayon, dating presidente ang nakaupo ngayon, ang magpapakitang gilas pagdating sa politika ng Davao. Wow! Sana nga po ipagpatuloy nyo ang kabutihan at legacy. Kasi maganda po ito. Hindi lang mawawon nyo ang battle, you will also won the heart of the people. And not only the heart of the people, the nation. Ayan. Ganda. Kaya lang po, may mga dapat po kayong dapat i-work out, mga family ng Duterte, yung mga taong naggawa sa inyo ng hindi maganda, try to please to forget and forgive kasi tao na po ang huhusga sa kanila. They will never be loved. Tama po yung sinabi nyo. They will never be loved by the people of the Philippines na mga tagahanga nyo po. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan ang acting sa digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong si Digong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Para naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo na exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Hindi kami nasasatisfied ba? Huwag naman ganyan, Robin. Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan?